Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagsalita na nga itong si Harry Roque at talagang sinupalpal nga ang mga pulpolitiko na makakaliwa ang grupo na patuloy ang paninira kay Vice President Sara Duterte. Dito niya nga pinaliwanag kung ano nga ba talaga ang adhikain ni Vice President Sara Duterte sa budget of Office of the Vice President at tila pinaliwanag niya nga ang matinding plano ni Vice President Sara Duterte na magkaroon at madagdagan pa ang libreng paaralan dahil eto nga raw ang pag-asa ng ating mga mag-aaral na talagang kailangan nila ng libreng edukasyon para sila ay makapag-aral at makapagtrabaho ng matino dahil para din naman ito sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Sa kabilang banda, ginamit na nga ang kapangyarihan ni President Bongbong Marcos at talagang binalaan na ang mga smuggler at talagang pinababa nga ang bigas ng 41 to 45. Ito nga ay talagang magandang balita na kahit papaano ay bumababa ang mga bigas. At lahat ng hindi mga susunod ay huhuliin ng ating mga kapulisan dahil ginamit na ni President Bongbong Marcos ang police power dito na may karapatan na silang manghuli sa hindi susunod sa pagbaba ng mga bigas na bilihin. Dagdag ng maraming netizen ay sana kahit papaano ay mabawasan pa ang mga kamahalan ng ating mga bilihin dahil hindi naman nagtataas ang sweldo ng maraming netizen. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kauna-unahang araw ng pagpapatupad ng price ceiling na 41 hanggang 45. Well, yan po yung mabuting balita para sa ating mga mamimili kasi naman talagang nagtataas na ang presyo ng bigas. Yan, dahil ayaw magpapigil ng mga hoarders at smugglers, ginamit na ni PBBM ang kanyang police power para itaguyod ang kabutihan ng lahat. At kasama na po dyan ang pag-i-impose ng price ceiling. So ang aking advice po, dahil ako naman po ay abogado sa mga hoarders, sa mga smugglers, ilabas nyo na po yan. At sa mga retailers, sana po sundin natin ang price ceiling kasi po pwede po kayong makasuhan ng kriminal at mapasara pag hindi kayo sumunod dyan. Anyway, nangako naman po ng ayuda si PBBM na hanggang 2 billion para sa mga retailers na malulugi dahil bumili ng mataas at nagbebenta ngayon sa price ceiling. Pero ang pag-usapan po natin ngayon, isa dun sa pinagmamalaki kong panukalang batas na ako po isang co-author, gustong i-repeal ng ating budget secretary. Isa po ako sa nagsulong ng 17th Congress ng libreng tuition sa lahat ng pampublikong pamantasan at kolehiyo. Alam niyo po, bagamat hindi akong primary author dyan, nagkaroon ako ng espesyal na papel dahil ako ang tinalaga ni dating Congresswoman Ann Hofer na ngayon po ay gobernador na makipag-ugnayan kay Presidente Duterte para wag i-veto. Kasi nga po si Budget Secretary Joke, hindi siya Budget Secretary ng mga panahon na yon. Siya po ay DBM Secretary Joke noong mga panahon ngayon ay tumututol dito sa libreng tuition. Sabi niya napakamahal, hindi natin kaya bayaran yan. Pero nung aming ipinasa naman po yan sa Kongreso, ang sabi namin, we are investing in human capital. Tayo po ay namumuhunan sa ating mga kabataan. At wala pong halaga yan. Dahil kapag ang lahat po ng kabataan na nais makapag-kolehiyo ay nakapag-kolehiyo, sila po ay magiging enhinyero, magiging abogado, magiging scientist, magiging mga doktor na magpapatakbo ng ating ekonomiya. Sa totoo lang po, kaya naman po ang Pilipinas ngayon ay isa sa pinakamasiglang ekonomiya sa daigdig. Bakit? Napakadami na po nating graduates, lalong-lalo na ng engineering, na ngayon po ay talagang sought after, hindi lang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa abroad. Well, nung kakagaling ko nga lang po ng Korea, talaga naman pong ang isang ingredient para magkaroon ng masiglang ekonomiya, maraming engineers, maraming mga computer literate na mga graduates.
Ang problema sa atin, pagka-graduate, nag-iibang bayan po kasi naman hindi mapantayan ng mga kumpanya dito sa Pilipinas ang sweldo ng mga engineers sa Singapore, sa Hong Kong, sa UAE, sa Malaysia. Diyan po sila nagpupunta at pati nga pong Europa ngayon talagang pilit na nagre-recruit ng mga engineers at saka mga computer professionals sa Europa. At syempre, nandiyan din ang Canada at saka ang Amerika na talaga nagbibigay pa ng special visa para sa mga ganitong mga trabaho. So nangyayari, marami nga po tayong mga graduates kaya lang hindi natin napapastay. At tuloy nakikinabang ibang mga bansa sa kanilang serbisyo. Kasama na po dyan siguro ang Indonesia kung saan naroon ngayon ang ating presidente dahil karamihan po ng mga Pilipino nagtatrabaho doon ay mga profesional. So ako po, nung tinalaga ako ni Congresswoman Ann Hofer at aking mga kasama sa 17th Congress, nakausapin si Presidente Duterte, ang sabi ni Presidente, hindi ko i-veto yan. Hindi bale kung mahal yan. Para yan sa bayan. Nag-i-invest tayo sa ating kinabukasan. Walang halaga yan. Hindi mo mabibigyan ng presyo yan. Dahil kapag napag-aral mo ang mga kabataan, yan ang magbibigay kita sa ekonomiya pag sila'y nagsimulang magtrabaho na. Ano bang gusto natin? Palagi na lang na nagbebenta na kung ano-ano sa kalsada ang ating mga kabataan? O gusto natin na sila ang magde-develop ng mga computer programs na magpapatakbo ngayon ng cyber world? At yan po talaga ngayon ang technology of the future at the economy of the future. Everyone is going digital. Kaya nga po, kung hindi sapat na gawing libre ang edukasyon sa mga pampublikong kolehiyo at pamantasan, dapat gawan pa natin ng paraan na yung mga hindi makapasok ng pampublikong mga eskwelahan, mabigyan talaga ng tuition stipend din sa mga pribadong eskwelahan. Nasa batas naman po yan na magbibigay talaga ng tuition stipend. Kaya lang siyempre, hindi nababayaran yung buong tuition. Kung ako yan, hahanap pa ako ng paraan para lahat ng Pilipino na nais mag-aral sa kolehiyo at pamantasan, libre, pampubliko man o pang-pribado. Dahil ang sinasabi ko nga po, yung gagastusin natin galing sa kabanang bayan, kesa mawala sa korupsyon, gawin na natin kapital sa ating mga kabataan na siya talagang magpapatakbo ng ating ekonomiya pag sila'y nagsimula na magtrabaho. At bagamat bago lang po yung batas na yan, yan po yung naipasa namin noong 17th Congress, 2017, kung hindi ako nagkakamali, tignan nyo naman ang resulta. Sa panahon ni Presidente Duterte hanggang ngayon, kung hindi nangyari ang Ukraine at hindi nangyari ang COVID, talaga namang hinahangaan ang ating ekonomiya ngayon bilang isa sa pinakamasigla, hindi lang sa Asia, kung hindi sa buong daigdig. Bakit? Kasi meron tayong napakadaming mga kabataan, 27 years old na nagtatrabaho, karamihan sa kanila ay merong college education dahil dito sa batas na libreng tuition sa mga gobyernong pamantasan at kolehiyo. So tutol po ako, bawasan natin ang korupsyon, bawasan natin yung mga gastos para sa digmaan, bawasan natin yung mga tongpats, lalong-lalo na yung mga proyekto na pinagkakakitaan ng kung sino-sino sa gobyerno, pero dagdagan pa po natin itong pondo para sa libreng tuition at isama na natin ang mga pribadong mga pamantasan at mga kolehiyo. Di ba po? So anyway, meron pa tayong pangalawang topic po ha. Abay, walang tigil ang banat kay BP Sara. Nako, siyempre po ito ay may kinalaman na sa 2028 elections. Abay, nakausap po nga by text si BP kahapon. Ang sabi niya, ang tagal-tagal pa ng 2028. Pero sa totoo lang po talaga, kung ikay tatakbo ng presidente, dapat ngayon naghahanda ka na. At dapat ngayon, sinisira mo na iyong kalaban at yan ang pilit na ginagawa nila kay BP Sara. Pero, nung isang spokes hour, pinulaan nila yung napakadami daw, 500 plus na VPSG ni Inday Sara. Dahil napakakaunti naman daw ng VPSG ni VP Leni. Sa akin naman, sinabi ko nga, magkumpira tayo ng apples to apples. Si VP Leni, ang trabaho lang niya, Vice President, dahil nga ayaw niya magtrabaho bilang kalihim, bagamat binigyan siya ng pagkakataon ni Presidente Duterte. Natural, konti lang ang kanyang mga gawain. So hindi niya kinakailangan ng maraming security. Pero si VP Sara, Vice President na, Secretary of Education pa,
co-chairman pa ng NTF-ELCAC, at saka chairman pa ng CIMEO, yung mga asosasyon sa buong Southeast Asia na mga Secretary of Education. Mahigit 500 ang kanyang mga engagements kada isang taon. Natural, mas maraming security kailangan niya kaysa kay Leni na palamuti lamang at talagang nag-aantay lang na matanggal si dating Presidente Duterte. Ngayon naman ang binabato kay BP Leni, siya daw ay gumastos ng 221 million in confidential funds nung panahon ng 2022 kung saan kalahati ng taon, presidente nga si Leni, wala naman daw siyang confidential funds. At sabi nila, yan ay hindi legal. Well, mabuti na lang mga kaibigan. Ako po ang naging abogado ni Belhica nung siya ay nagpunta sa Korte Suprema para ipawalang bisa yung DAP, yung Development, yung Disbursement Acceleration Plan ni dating Presidente Noynoy. Sang-ayon po dun sa DAP, pagpatapos ng taon at merong savings, ilalagay ang savings kahit saan gusto ng Presidente para magastos. Dahil ang paggastos nga po ng budget, yan ang instrumento para lalong lumago ang ating ekonomiya. Well, ang sabi po ng Korte Suprema, pwede naman yan. Pero ang pwede mo lang dapat ilipat ay yung mga hindi nagastos na pondo doon sa kaparehong ahensya ng gobyerno. So, kung ang pondo na hindi nagastos ay pondo ng Presidente, hindi mo po pwedeng ibigay yan sa COMELEC. Pero kung ang pondo na hindi nagastos ay galing sa Presidente at dadalhin sa Office of the Vice President, nakabahagi rin ng executive, pwede yun. Lalong-lalo na kung patapos ng taon at saving siya. Kailan ba lumabas yan? Linabas nga po yan dahil bagong halal si Vice President VP Sara at siyempre walang pondo na marami doon sa Presidente doon sa opisina ng Office of the Vice President. Kaya humingi siya. Ngayon, bukod pa doon sa desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Belhica versus Abad, dahil yun po yung title ng kasong yun, no? Meron pa tayong provision sa 2022 budget mismo. Ang 2022 budget po ay isang batas, ha? At nakasaad dyan sa batas na yan, pakalagay naman sa screen, na po pwede talagang gastusin ng Presidente ang tinatawag na contingency fund. Ano bang Tagalog sa contingency? Pag kinakailangan, ito ang pangtustos. So may ganyan talaga pong item sa budget. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng mga dilawan at pinklawan na illegal daw yon dahil walang line item for that. Meron po. Ito po yung contingency fund. At dyan po kinuha nga ng Presidente ang contingency fund. Sa contingency fund, yung 221 na ginasta po ni VP Sara para sa kanyang operasyon bilang Vice President. Ano ba mga pinagastusan niya? Di ba puro ayuda rin? Puro tulong din sa taong bayan bilang isang Vice Presidente. Anong masama doon? Number one, nasa batas. Kasi yan ang desisyon ng Belhica versus Abad. Number two, nasa 2022 appropriations law na batas din. Pakita mga po natin, ang nag-explain po ng legalidad nito ay si Department of Budget and Management Secretary, no? Pagdanganan. Masyadong maliit po, hindi ko mababasa. Pero kung i-highlight niyo po yan, talagang may provision sa 2022 budget na nagsasabi na may contingency fund na po pwedeng pagkunan ng Presidente sa mga gastos na hindi otherwise covered ng budget. So, bokya na naman ang pula nila kay VP Sara. Alam niyo, may sinasabi na it is difficult to bring down a good man. And Inday Sara is a very good man. Babae lang, pero tao, kaya man ang ginagamit natin. No? So yan po ang katotohanan. Nek-nek nyo ang mga naglalaway na para sa presidential elections, humanap kayo ng ibang issue, pero yung issue nyo sa VPSG, yung issue nyo dito sa 2022 Intel Fund, yan po ay palpak. Wala na namang legal na basihan at fake news. Yan po ay malinaw na fake news. Dahil sang-ayon po sa factory nila para sa kanilang telepono ay nasa Vietnam. Naku, napag-iiwanan na talaga tayo ng Vietnam at talagang kukulitin kong Samsung na magsimula ng factory dyan sa ating bayan na Pilipinas. No? Siguro dun sa probinsya kong Bataan. Pero ano pag-uusapan natin ngayon? Nako, ayan. Ginamit na ni PBBM ang police power at nag-impose na siya
ng price control sa bigas. 41 para sa regular milled at 45 para sa yung magandang klase. No? Now, alam ko marami nagrereklamo kasi ang sabi ng mga nangangalakal ng bigas, mataas yung kanilang inventaryo na nasa 50 plus ang presyo. No? Kaya kung ibibenta nila at the price cap, malulugi sila. Well, alam niyo po, ang police power na tinatawag ay isa sa 3 kapangyarihan ng Estado. Anong police power? Ito po'y gumawa ng mga hakbang para sa ikabubuti ng nakakarami. So kapag sinabi na magkakaroon ng price cap, ipakukulong po ang mga lalabag dyan. At dapat lang naman po. Kasi kayong mga negosyante, masyado nyo naman pinagsasamantalahan yung pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ng bigas. Pero siguro kung yung sibuyas po pwedeng magpikit-pikitan dahil panggisa lang naman ng sibuyas, hindi po pwedeng ganun ang gawin pagdating sa bigas dahil yan po talaga kinakain ng mga Pilipino. So hindi po pwede po na manatiling mataas yan. At salamat na lang, ginamit ni Presidente PBBM ang kapangyarihan ng Estado para pababain ang presyo. So, ang babala ko po bilang isang abogado, mga kapatid na nangangalakal ng bigas, sumunod po kayo sa 41 at 45 dahil ang paglabag po niyan, baka kayo masaraduhan ng negosyo kung hindi tuluyan ng makulong. At yung mga price hoard, yung mga nag-hoard po ng bigas, wag na kayong mag-antay na salakayin pa kayo ng ating customs, no? Ilabas nyo na po yung mga bigas na yan. Ano ba naman kayo? Mga Pilipino tayong lahat. Kapag yan talagang tinago nyo at tuluyang mataas ang presyo ng bigas, wala na ba kayong awa sa iyong kapwa Pilipino? Please lang, panahon ngayon po ng bayanihan. At hindi lang naman po Pilipinas ang may problema. Di ba ho, ang India, nagbawal na ng pag-export ng bigas kasi kulang din sila. Ang UAE, ganun na rin. Ang Vietnam, naku, napakataas na po ng presyo, no? Hay nako. So, yan ang problema po kasi sa bigas, susceptible to climate change. Hindi po pwedeng masyadong maraming ulan, hindi po pwedeng konting ulan. Dahil kapag masyadong marami o kaunting ulan, talagang ikamamatay po yan ng bigas. So, ang kakulangan po sa bigas, ang may kasalanan, climate change po. Bagamat talaga naman pong may pananagutan din yung ilang mga tao dito sa ating gobyerno. For instance, yung National Food Authority, bakit hindi namili ng bigas? Yan naman ang kanyang mandato. Mahilig kasi ang National Food Authority sa pag-aangkat ng bigas dahil kumikita sila. So ngayong bawal na sila mag-angkat ng bigas, abay hindi ginawa ang trabaho na dapat na mamili ng bigas na meron tayo sanang buffer, no, sa panahon na nagkukulang tayo ng supply. So dapat talaga batikusin at bastunin yung mga taga-National Food Authority dahil naging pabaya sa kanilang katungkulan na mag-stockpile ng bigas. Kaya tuloy, naririto tayo, price control ang remedyo. Now, may mga bumabatikos din sa price control dahil ang sinasabi nila kapag nagkaroon ng price control, ang gagawin lang ng mga negosyante, hindi ilalabas ang bigas. Subukan niyong wag ilabas ang bigas. Lulusubin naman kayo ng customs at ng mga pulis. No? So, anong gusto ninyo? Ilabas na ang bigas, gawin ng pera yan, or lusubin pa kayo at pasarado inyong mga warehouses. Ako kasi, nung panahon ng Presidente Duterte, nakita talaga namin na meron talagang kartel na nagkokontrol ng presyo ng bigas. Yung mga dambuhalang mga warehouses, dahil ang lalaki na kanilang warehouses, pag sila nag-imbak, talagang may kakayahan sila na mapataas ang presyo. Paano? Di lang nila ilalabas yung bigas. Siyempre, law of supply and demand, kapag kulang ang supply, tataas ang demand. No? At kapag kulang ang supply at mataas ang demand, tataas ang presyo. Ganun lang po talaga yon. So talaga namang dapat ng price controls samahan din ng full implementation o pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na yung anti-hoarding law bilang isang krimen na economic sabotage. So talaga ipakulong ang mga hoarders dahil hindi po pwedeng magutom ang sambayan ng Pilipino dahil lamang sa katotohanan na mukhang pera yung mga negosyante, yung mga hoarders na nagtatago ng ating mga bigas. Maraming salamat PBBM. At least, kahit ano pang mangyari, pinakita mo
na ikaw gagamitin mo ang kapangyarihan ng gobyerno para talagang ipakulong yung mga nagsasamantala dito sa presyo ng pangunahong pagkain ng Pilipino, ang bigas. Maiba naman po tayo ha. Abay, binabanatan si VP Sara Duterte ng as usual, yung mga makaliwa, yung mga kaibigan ng mga pumapatay ng kapwa Pilipino. Ayaw kong tawagin sila makabayan dahil hindi po makabayan ang gustong pumatay ng kapwa Pilipino. O hindi po kasalanan maging komunista. Ang bawal po ay pumatay. Ang problema, ang mga komunista rito sa Pilipinas, naniniwala pa sa paggamit ng dahas para nga patumbahin ng gobyerno sa paggamit ng dahas. Hindi na po uso yan. Dahil tayo po lahat ay Pilipino. Ang winawakwakan na naman nila si VP Sara matapos nila wawakan yung kanyang Intel Fund na talaga namang kinakailangan ng DepEd dahil talagang pinapasok ng mga mamamatay tao ang hanay ng ating mga learners para nga meron silang mga mandirigma. Abay ngayon ang pinupuruhan yung numero daw ng kanyang VPSG, yung Vice President Security Group. Well, lilinawin ko po ha, pati ata yung kampo ni VP Sara hindi alam na ang VPSG po nagsimula yan kay VP Binay. Siya po ang bumuo niyan. Wala naman pong, kumbaga, espesyal na recruit para sa VPSG. Galing po sa hanay ng Armed Forces at ang kapulisan ang mga nasa VPSG. At ang kanilang trabaho ay protektahan nga ang VP dahil hindi naman palaging magkakampi ang presidente at ang vice president. Kaya minsan, lalo na kung magkaaway, baka mamaya hindi secure ng Presidential Security Group ang vice president. No, nagkataon lang, magkakampi sila ngayon. Ngayon, nakita nyo naman po kung ilan naman yung mga engagements ni VP Sara sa isang taon. Nagkaroon po siya ng ulat. Tingnan nga natin kung mapapakita natin yung table. Pero sa table niya, sa isang taon na nanungkulang bilang Vice President, mahigit 500 ang mga affairs na pinuntahan ni VP Sara sa isang taon pa lamang. 500. So hindi lang po yan isa. Average of 1.5 na event araw-araw. Pero siyempre, meron namang Sabado-Linggo dyan. No? So makikita nyo na siguro sa isang araw, 4 ang pinupuntahan ni VP Sara o 5. Kaya marami siyang VPSG dahil napakadami niyang lugar na dapat i-secure. Hindi naman po yan bumabiyahe lang. Meron diyang advance party para masiguro na walang banta doon sa pupuntahan ni VP Sara bukod pa doon sa mga actually na kasama ni Inday Sara. So at least 2 yan. Kung 3 o 4 ang iyong pupuntahan na affair dahil ikaw ay Vice President, ikaw ay Secretary of Education, ikaw ay co-chairman ng NTF-ELCAC, at ikaw ay presidente pa ng SIMIO, siyempre, kinakailangan mong mas maraming tao. Sino ba nagreklamo? Siyempre, yung mga supporters ng Dilawan at mga Pinklawan. Naku, yung kolumnista na talagang diehard Dilawan ng Pinklawan na sumisipsip ngayon kay PBBM. Ewan ko ba, nagpapapansin, no? Pero lumalabas pa rin ang tunay na kulay niya. So siya ang nagrereklamo. At siyempre, kinukumpira niya doon sa Pinklawan at Dilawan na Vice President. Well mga kaibigan, tila malinaw nga sa pagpapaliwanag ni Attorney Harry Roque kung ano nga ba talaga ang adhikain ni Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos para sa bansang Pilipinas, na tila ito naman ang magandang balita ngayon na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang pinipilit na pinapababa ang bigas ngayon. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.